Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow, full pack. Pastora, magpapa-extend ka na. Hallelujah. Praise you, Jesus. Tayo po'y sandaling manalangin muli. Panginoon, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. You will accomplish the very purpose why you are sending forth your word sa mga kapatid na ito this morning. And so, thank you for preparing our hearts. Maging tunay na matabang lupa na pagtatamnan ng iyong salita, Panginoon. And let your word grow and be obeyed in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, ilagay po natin yung cover slide. Ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga ay isang panalangin natin sa Lord. Keep me burning, Lord. May sunog? May sunog ba? Bakit ganito, Ate Nelly? Keep me burning, Lord. Sa Tagalog, hayaan mo, Panginoon, na ako'y patuloy na magningas. Bakit tayo kailangan magningas, mga kapatid? Kung titingnan natin po ang nangyayari na sa mundo, sino pong nagmamasid? Oo, alam nyo, yung ating social media, gamitin natin sa watching and praying. Hindi sa TikTok, hindi sa Marites, hindi sa vanity. No? Kasi yung iba, walang tigil. Diba? Hindi yan ang purpose niyan. Kinagamit yan ng Lord to make us aware of what is happening in the world. Lalo na po, ngayong panahong ito na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Patuloy po tayong magmatyag at manalangin. Because through what we see, the Lord will teach us how to live, prepare for the days ahead. Mga kapatid. So, kung ikaw ay parating na lamang ang intention mo sa cellphone mo ay mag-selfie, how will you know what is happening in the world? Baguhin na po natin ang ating paggamit ng technology and social media. Minsan, yung sentimento mo sa magulang mo, nalaman na ng buong mundo. Nagpo-post ka pa. Hindi ba tuwang-tuwa ang kaaway nun? Makikita natin sa mga news, no? That the winter spirit is already prevailing among Christians. At kapag lumawak pa ito ng lumawak, posible pong marating ang Pilipinas. Huwag po tayong pumayag. Kaya ngayon, hayaan nating kausapin tayo ng Panginoon. Paano maiiwasan ang winter spirit na ito? Ate Nelly, ano ba yung winter spirit na yan? Ayan. Yung definition niyan, winter represents loss, change, and isolation for us. All things we prefer to do without, souls feel frozen and stuck. Sandali akong hihinto doon. Kapag kapatid, nararanasan mo yung gusto mo lang mapag-isa, galit ka na sa mundo. Para kang na-stuck, hindi ka maka-move on. Kung ano-anong sentimiento sa buhay ang inaatupag ng iyong kaisipan at puso. Kapatid, the winter spirit is there. Mag-ingat tayo. It also means a feeling where the season of work
ministry or family life has come to a close and you crave stillness. Nawawala ka na sa tamang hakbang sa buhay. Yung pagsiserve sa Lord, wala ka ng gana. Maaring dumadalo ka, pero malayo ang puso mo sa ministry ng Lord. Wala ng joy. Unti-unti mong sinasaran ang puso mo sa sinasabi ng Diyos. Sa Tagalog, ang winter spirit ay panahon ng panlalamig, mga kapatid. Panahon ng panlalamig that now, in this season, kahit po sa ibang bansa, pansin lalo na po sa US, marami na pong simbahan na totoong Kristiyano ang nagsara. Dahil mas pinili ng mga miyembro ang mabuhay sa laman kaysa sundin ang Diyos. Pinag-aawayan yung pagtuturo ng Biblia sa eskwelahan. At merong mga inuutusang eskwelahan na sarhan kapag ka itinuro ang salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na makarating yan dito sa atin. Delikado po ang espiritong ito. Ito po ngayon, nireveal ito ng Lord, na ito ngayon ang nakaamba sa Gia. Let us keep the doors of Gia closed for this spirit, for the winter spirit. Huwag natin siyang papasukin, mga kapatid. Dati, gamit na gamit ka ng Lord. Kapatid, tandaan mo to. Kung ano ka ngayon, at anong tinatamasa mong blessing ngayon, ay dahil sa maalab na relasyon mo with God in the past. Huwag mong hayaan na ang relasyong yan na nanglamig ang magbubulid sa buhay mo sa misery. Sa todo-todong problema. Baka hindi ka na makabalik. Baka hindi ka na makaahon, kapatid. The winter spirit. Ano pa ang indicators ng winter spirit na present sa isang tao? Mga cell leaders, tingnan nyo to. Baka ito'y nakikita sa miyembro. Pray and do everything to guard and protect the brethren. Kapag ikaw ay naboboard na sa pagko-quiet time, babasa ng salita ngayon, pagkaraan ng 2 araw, ayaw na. Boring na. Mas masarap matulog. Mas masarap maglamierda with friends. Pangalawa, disinterest in prayer and doing the ministry works. Kumusta na po ang buhay pananalangin ng Gia? Alam ko, on fire na on fire ito. Kapag tinatamad ka ng pumunta sa prayer meeting, matakot ka na. Because the winter spirit is knocking at your door. Huwag mong papasukin, kapatid. Bakit? Kasi yung pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. When we pray, we are in the presence of God.
Kaya hihinder tayo ni Satanas para tayo'y lumapit sa Diyos. Kaya kapag tinatamad kang pumunta sa pananalangin, tandaan mong sinasabing ito ngayon ng Diyos. Kapag ayaw mo nang mag-function ng ayos sa ministry mo, dun sa pagtawag ng Diyos sa'yo, yan ang gustong-gusto ni Satan. Ayaw niya na kapag nagkita tayo ng Panginoon, harap-harapan, anong sasabihin ng Lord sa atin? If we remain faithful, well done, my good and faithful servant. Ayaw ni Satan yun kasi hindi siya naging faithful. Damay-damay na lang. Gusto niyo bang bumarkada sa kanya? Bumalik tayo lagi. Kapag tayo medyo hinahatak ang paapalayo sa ministry, ano yung simptomas niyan? Tinatamad. O maaring tayo ay nagtampo. May offense na nangyari. Yun namang sa leader ko eh. Yun namang ministry head ko eh. Yun namang pastor ko eh. Kapatid, tuwang-tuwa si Satanas kapag in-entertain natin ang spirit of offense. Bakit? Kasi yung dulo o yung hakbang ng isang taong may offense o ine-entertain ang offense ay rebellion sa Diyos. Wag ho tayong padadaya sa kaaway. Weariness with church attendance. Pag gusto, dadalo. But has all the reasons not to come. Ginabi sa trabaho, pagod. Masakit ito, masakit yan. Alam niyo po, noon pong Friday, dumalaw po kami ng family ko sa burol ng ating maestro, si Kuya Boboy Torres. Kung kilala niyo po siya, siya po ang nag-train ng maraming musicians sa buong GIA. Ginamit po siya ng Lord. Kami pong mag-anak, once, 3 years po kami nag-serve sa Lord sa GIA Makati. Doon po, taga GIA Makati po siya. And siya po ang nag-introduce sa GIA Makati what is heavenly worship. So dumalaw po kami sa wake nung Thursday. At alam niyo po, pinagsalita ako doon ng Lord. Alam niyo ang pinasabi ng Panginoon? GIA Makati may kanya-kanya pong purpose ang Lord sa bawat simbahan. Naniniwala po ba kayo doon? Kahit tayo iisang GIA at ang vision natin ay John 15:16, ang GIA, may kanya pong purpose sa Lord. Amen po ba? Amen. Ang GIA Makati po, nangusap ang Lord when we were there, that He was calling GIA Makati to be His house of worship. Ang sabi pa nga nun ng Lord, you don't have to go out, but I will bring souls to you as you continue to build my altar and make a sanctuary in this church. Alam nyo, na-confirm po yun? Marami pong members ng GIA Makati ang nasave dahil po narinig dun sa kalye yung awitan, yung pagsamba. Narinig nila. Ano yun? Ang ganda. Hinanap. Umakyat. At yun, nagsimula silang maging miyembro ng simbahan. Hanggang ngayon, nandun yung pamilyang yun. Purihin po ang Panginoon. So, purihin ang Diyos. Na-confirm po yung prophecy, ano? Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa simbahang yun. Bakit? Kasi, yun yung purpose ng Lord. Posibleng ang purpose ng Panginoon dito, sa JGIA, ay ma-saturate ang buong Cavite.
ng gospel. At ang buong Cavite ay maging born again province. Hallelujah! Hallelujah! Posible pong ganun ang pagtawag sa inyo. Lakaran nyo po yun. Tapos, ano nangyari? Dahil sinare ko po ay hindi tungkol masyado dun sa namatay. Kasi wala ni. Sabi ng Lord, masyado na yung emotion. Bring me back to the focus. And so, yun yung sinabi ko. Tayo po ay ginawang simbahan upang maging house of worship. Alam niyo po bang umatake? Grabe po dito, simula dito, yung sakit, ang sobra pong sakit na halos dadali na nila ako sa ospital. Sobra po na yung aking paningin nagdilim at muntik akong matumba. I prayed to the Lord. Nag-message na nga ako sa ating kapatid at kay Pastora Nora D. Hindi ko alam kung makakatayo ako. Hindi ko alam. Pero alam nyo, ang sabi ng Panginoon sa akin, itutuloy mo ang pinagagawa ko sa iyo. At dahil sa kanyang sinabing yon, my body was quickened and I am here now. You see, the Word of God, the voice of God, the presence of God brings healing, miracles, and He is enabling us para hindi makuha ng panlalamig ng kaaway. The enemy is trying to hinder. Mahalaga po ang sinasabi ng Panginoon ngayon. Ang isang may winter spirit, nawawala ka na ng purpose sa buhay. Kapatid, yung purpose ng Lord sa buhay mo, hindi lang yung trabaho mo. Maliwanag po? May mas mahalaga dun na purpose ang Lord. Ang sipag mo nga sa iyong trabaho, promoted ka here and there. Yung mga kasama mo ba sa trabaho, naligtas na? Narinig na ang ebanghelyo. Bakit yan ang pinagpapatayan ng katawan mo? Pero yung pagtawag mo, nakakalimutan mo na. The winter spirit will do that to us. He will make us forget that our journey should continue doing the will of God, what He has written in the book about us there in heaven. Alam niyo po ba na bawat isa sa atin may libro na sinulat ang Diyos sa langit. Nakasulat doon yung plano ng Diyos na napakaganda sa bawat isa sa atin. Kung hindi tayo mananalangin at lalapit sa Kanya para itanong, Lord, paano ako kikilos habang binibigyan mo ko ng buhay dito sa mundo, hindi mo yan malalaman. Pero naniniwala ho ba kayo na napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kung nais natin yon, lakaran natin mga kapatid. Hindi natin malalaman yon kung itong ating sariling utak ang pagaganahin natin. Let us seek the presence of God and ask Him, Lord, reveal mo naman sa akin. Ano ang buhay na plinano mo para sa akin? Nung nasa halos deathbed na ako, dahil sa cancer, tinanong ko yan sa Lord. Panginoon, talaga bang 3 buwan na lang? O hindi pa ako tapos? Alam nyo, I was reminded
of the calling of God in Jeremiah 1:5 and 10. Na ako nga pala ay hinirang ng Diyos upang maging propeta for the nations at maging intercessor, maging prayer warrior. Mga kapatid, it dawned on me while it was all pain dito sa likod. Hindi ako nakakatulog ng ilang araw na mahirap lumunok dahil nakabara dyan yung tumor. Wala akong boses. Pero sabi ko, Lord, paano ko magagawa yun? Di bang propeta nagsasalita at dapat mapakinggan ang sinabi mo? Pero wala akong boses. Di ba dapat ang propeta humahayo at pumupunta sa nais mong pagdalhan para gamitin mo? Pero hindi ako makatayo. Nililiguan, binibihisan, sinusubuan. I cried before the Lord. Naikwento ko na sa inyo yun, na na-encounter ko ang ating Panginoon. I have seen Him. Ay! Hallelujah! Mga kapatid, doon muling inilagay ng Lord yung purpose niya sa buhay ko. At dahil doon, mga kapatid, unti-unti akong lumakas. Hallelujah! Sa tingin nyo, ang Diyos magpaplano para masayang lang? Let us desire that the plans of God be perfected in us, manifest in our lives. Kasi yun ang pinakamainam. You can say that you are a fulfilled person if we have walked the plans of God for our lives. Hindi po kayamanan, kapatid. Hindi po maraming kotse at magarang tahanan at mga alahas. The purpose of God is always to glorify God. And hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, mga kapatid. Let us continue. Alam niyo, pag kulang ka na sa joy in attending church services and activities, may winter spirit ka. I'm sure lahat kayo, kaya nandito, masaya kayong na-anoint tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Yun pong may winter spirit, we gradually pull away from the Lord because He seems too distant to understand. Kapag hindi mo na maintindihan ng Diyos, gusto mo nang lumayo. Alam niyo kung minsan, inaalaw ng Lord yun para lalo tayo maging dependent sa Kanya. At higit sa lahat, nakasulat dyan, feeling hurt and offended. Kapag in-entertain natin yan, mga kapatid, the next thing we know, we will have rebellious heart. Pagkatapos simula, taas hanggang baba, mangyayari na yan sa atin. And so do not allow offense. Agad, magpatawad tayo. Agad, i-surrender sa Lord yung sakit. Pumunta ka dun sa taong nakasakit sa'yo. Nasaktan mo naman ako. Mag-pray nga tayong dalawa, pinapatawad na kita. Pero sakit winalangya mo ko. Pray together. Mahirap gawin yun, tama? Pero kailangan Huwag nating i-focus ang buhay sa offense. Hindi ko po alam bakit ganito ang preaching ko. Sana walang sumasama ang loob dito. Pero yan po ngayon,
ang weapon ng enemy. For us to be separated from the Lord and from one another because of the spirit of offense. Ayaw ni Satan na lakaran natin yung plano ng Diyos para sa atin. Huwag kang papayag, kapatid. Hallelujah! So may solusyon naman sa winter spirit. Ito yung prayer ko lagi. Give me oil in my... May awit niyan, no? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Hallelujah. Ngayon, saan natin ito makikitang lamp? Oil in our lamp na story. Sa 10 virgins, di po ba? Nababasa ho ba natin? Samahan niyo po akong bumasa. Matthew 25, 1-13, 1-3, go. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now, 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight, a cry was heard, "Behold, the bridegroom is coming! Go out to meet him!" Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." Tuloy natin. But the wise answered, saying, "No, there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves." And while we went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered and said, "Assuredly, I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming." Familiar na familiar tayo sa story na yan. Hindi po ba? But let the Lord speak further to us through that story. Ano bang ibig sabihin ng oil in the lamp? Mga kapatid, it refers to having an inner reservoir. Alam niyo yung reservoir? Di ba? Yung dam ng tubig. Oh? Ito, an inner dam. Imagine niyo yun, malaking dam that is in our spirit. Ano, hindi baha ang nandun? Hindi tubig. Ano? The presence of God. Dapat pala, when we say, "Give me oil in my lamp," ang ibig sabihin nun, Lord, maintain your presence, your great presence in my life. Yun ang ibig palang sabihin nun. It's the Holy Spirit's presence and move in our life. So let us focus on the oil. If we are filled with the oil of the Holy Spirit, if we are not filled, uunahan ko na kayong sabihan, hindi natin kayang mabuhay sa susunod na season. Ngayon pa lang, wala nang below 60. Doon sa may amin, wala nang below 60 ang bigas. Meron ka mabibili pero hindi mo maintindihan ang lasa.
Pero sweldo mo, yung kita mo, tumaas na ba katulad ng pagtaas ng bigas at ng lahat ng commodities? Pero hindi po sweldo ang ating panghahawakan kapag tayo ay nandyan na sa birth pangs, sa panahon na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Dahil pangako ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan man. Alam niyo ho ba na yung pangako na yun ay para sa nananatili sa Kanya? Paano ka pangangakuan ng Diyos na hindi kita iiwan o pababayaan man kung nagre-rebelde ka? In your earlier days of rebellion, baka ang sarap. Kailan ako napopromote? Kailan ako dumadaming pera? Kung kailan ako, kung saan-saan nakakarating? Kung ano-anong nakakain kong masasarap? I have so many friends around me. I'm surrounded. Kapatid, baka dumating ang araw. You will cry alone if you will not go back to God. Hallelujah. So, kailangan po natin ng reservoir. Pagsisidlan ng presensya. Maraming presensya ng Diyos sa ating buhay. Sige po, ating pong pagnilay-nilayan yung story of the 10 virgins. Una, di ba lahat ng virgins may oil na dala? Lahat tayo meron na oil. Pero, yung 5 doon, nagdala ng extra. No? Bakit? Kasi, ang nasa isip nila, paano kung hindi dumating agad yung bridegroom? Kapatid, ilan sa atin ang nag-iisip ng ganito? Do I have enough presence of God until He comes? O meron lang ako na pang 2 araw lang? Let us pray that we will always be filled to the overflowing. Wag po yung enough lang. Kasi mauubos yun sa isang araw. Let there be extra. Mamaya, yung paano, mamaya pag-usapan natin. Pangalawa, all the 10 were virgins. Anong ibig sabihin? Lahat, di ba sabi, 10 virgins? Ibig sabihin, lahat believers of God. Hindi po yung foolish, hindi po sila unbelievers. Pero pansinin ninyo, 5 of those believers hindi nagdala ng extra oil. Kapatid, baka tayo ay ilan dun sa foolish na hindi nagdadala ng extra oil, mauubusan tayo. Kaya merong nang lalamig. Kaya merong nang hihina. Kaya merong dumadating at na-entertain ang winter spirit dahil hindi nagpapuno araw-araw sa presensya ng Diyos. Kapag nasa presensya tayo ng Diyos, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo mapapariwara. Tama? Ano bang ibig sabihin ng I will never leave you nor forsake you? Pagkasama mo ang Diyos, kumusta ba ang buhay? Alam nyo, dumating po yung ngayon, panahon ng aming buhay na masasabi kong hindi katulad noon nagtatamasa kami. We have so much. Ngayon, nagsara na ako ng bank account. Pero tingnan niyo ang presensya ng Diyos. Ang himala ng Diyos nangyayari sa buhay namin.
Hindi ako kailangang matakot. Hindi kailanman kami pinababayaan ng Diyos. At ang maganda, patuloy po kaming nakapagsisilbi sa Diyos. Alam nyo, sa Exodus 23:25, if you serve the Lord with all your hearts, ang pangako niya, I will bless your bread and water. Pagpapalain niya lahat sa iyo. Ano ba yung bread and water? It represents everything that makes you live. And, ano pa? I will take away diseases from your midst. May mga symptoms man, pinagagaling niya kami lagi. Amen? God is so good. God is so good. Kaya mga kapatid, when we continue to serve God, ang magandang balita, tayo ay nare-replenish ang ginamit nating oil. Kasi when we serve God, we will not use our intelligence, our own knowledge, our desires. We will not use that. We will use the presence of God. His wisdom, His knowledge, His understanding, and the strength that He is giving to us. Amen po? Amen po. Mga kapatid, wag ho kayong magkwentuhan. Napakahalaga po ng sinasabi ngayon ng Panginoon. Sunod, yung foolish virgins had a get-by mindset, which meant they only devoted their time with God to the extent that their ministry tasks seemed to need. Nagpe-pray lang yan pagtatayo. Magsisik out lang yan kapag ka pinag-preach o pinag-e-exhort o pinaglilid. Kapatid, let us not become the foolish virgin. The wise virgin, kaya tatayo yan, kaya hindi may assignment o wala, kargado ng presensya ng Diyos. Anytime gustong gamitin ng Diyos, mag-e-excel for the glory of God. Amen? Hallelujah! And so let us not be the foolish virgin. Yung get-by mindset, bahala na. Kapatid, hindi natin kayang magsilbi sa Lord on our own strength and wisdom. Hindi natin kaya. His thoughts are far above ours. His ways are far above ours. He will only be satisfied and be glorified if we use His ways and wisdom. Amen? Kung malayo kaysa pamamaraan natin, at how can we serve Him with excellence kung gagamitin natin yung atin? Marami sa simbahan ang matatalino. Pero hindi yung human wisdom ang kailangan, mga kapatid. Get an extra presence of God. Ano pa? The wise virgins demonstrated their effort by developing a deeper faith in God than their current ministries required of them. Hindi enough na nagpa-function ka sa ministry mo. Ang priority ay yung pagbababad sa presensya ng Diyos. Doing your ministry is not an assurance na mare-recharge tayo. Kasi lalo na kung show off tayo, mapapagod lang tayo. Mauupos na kandila lang tayo. But if we bank on God's wisdom and strength, and most of all, His very presence in our lives, brothers and sisters, katulad nung 5 virgins, they never run out of the presence of God. Apart from God
we cannot do anything. Tandaan mo yan, sabi mo sa katabi mo, apart from God, we cannot do anything. O kung wala ang Diyos sa'yo, hindi ka makakagawa ng kahit na ano. Kakagawa ka ng masama, pero yung para mag-glorify ang Lord, you cannot without God. Without God. Hallelujah. Nakukuha niyo ba? And the wise did not waste their time with God solely to purchase oil for ministry impartations. They also come to buy oil in order to have a private, burning heart encounter with the Lord. Yan po ang ipinopromote ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Have a private, burning heart encounter with the Lord every day. Past 1, nagising na po ako. I was already communing to God. I was praying. Meron pa akong konting pain. But as I stood up, nawala. And until now, I have the oil. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't cost much to get oil for ministry. But it will cost us a lot to get the oil of an intimate relationship with Jesus. Hindi masyadong mahal kumuha ng oil para gamitin natin sa ministry. Tama ba? Lalo na kung ang ginagamit mo yung talento na binigay ng Diyos sa'yo. So anong cost lang nun? Pagod mo in doing that. Pero mas costly yung tayo ay mag-maintain ng burning heart for the Lord. Because it will require much of your time. Much discipline and perseverance in the Lord. Tama? Mas costly yun. Marami kang isasantabi, mga kapatid, just to give way to the presence, being in the presence of God. Tama? Kahit na yan yung God's best mo, set aside mo and give time to our God. Kahit na yung most precious sa'yo, whatever it is, your work, your title, your business, whatever it is, I encourage you, brother or sister, wherever you are, and here inside this room, set them aside. No matter how important they are in your lives, set them aside for God. To be with God. Hindi ka kailanman magkakamali dun, kapatid. You will be enlightened. You will be transformed. You will be a new creature before God all the time. At higit sa lahat, mananahan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. That is the most important thing, mga kapatid. Kapag may Diyos tayo, we are always in the right place, in the right life. Yung naging behavior ng foolish virgin, mga kapatid, the foolish will approach the wise and ask, "Give us some of your oil." They will understand that the wise have a depth in God. Alam niyo po, yung wise virgin, dahil yan ay nagbababad sa presensya ng Diyos, pansinin niyo, kakaiba. Kakaibang talino, kakaibang ayos sa ministry, kakaiba ang namumutawi sa kanyang mga labi, kakaiba ang pag-aalaga sa tupa. Pero yung hindi, anong result? Now look, wag tayong tumingin sa iba. Look into yourself.
tingnan mo, kapatid, meron bang depth, lalim ng pagkakilala kayo sa ating Panginoon? How deep is your understanding about God in your life? Gaano kalalim mo nakikilala ang ating Panginoon? Kapatid, ito yung acid test eh. Konting problema, tumatakbo ka. Napakababaw ng pagkakilala mo sa Diyos kapag ganon. Konting nasaktan ka, na kung minsan dahil naman din may problema ka, tumatakbo ka. Nadisiplina, pero tumatakbo ka. Minsan, kala natin, ang lalim-lalim na natin sa Lord, pero konting problema, nasaktan, tumatakbo na tayo. Nawawala na sa presensya ng Diyos. Tuloy ko yung binabasa ko. That they have never taken the time and effort to nurture. The presence of God should be nurtured. Kapag hindi mo yan inilagaan sa buhay mo, kapag hindi mo yan pinalago, yung halaman, di ba, dinidilig. Inaalisan ng mga evil, inaalisan ng mga weeds. Pinapataba ang lupa. That is how we should take care of the presence of God. Amen? At hindi natin yan pwedeng makuha kahit kanino. Yan ay sariling sikap natin na dapat gawin para manatili ang Lord sa buhay natin. Sasabihin ng foolish, give us some of your authority in the ministry. It is not possible. We cannot derive the authority of anointing from another person. Tandaan natin yan. We have to get it ourselves from the presence of our God. Paano? Sa ating panahon ng pag-quiet time and daily devotion to God and obedience to God. Alam nyo, yung effect ng delayed arrival of the bridegroom, alam nyo ba ang effect niyan? Kailan, yung sinasabi ng Lord, I am coming soon. Hindi yun ngayon lang sinabi. Thousands of years back, it was already written and prophesied. Kaya kung tayo ay mapapagal sa paghihintay sa muling pagdating ng ating Panginoon at kung ano-ano ang i-entertain natin sa buhay natin, mga kapatid, we will have heart sickness and winter hearts will happen. Itong Luke 22:45, ito yung si Jesus was about to be, ang tawag doon, huhulihin na. And so, pumunta siya sa Mount of Olives para manalangin. At doon, pagkatapos niyang manalangin, bumalik siya doon sa kanyang mga disciples. Nakikita niya, tulog. At ang term ng Lord, He found them sleeping from sorrow. Sabi sa verse 46, why are you sleeping? He asked them, get up and pray so that you will not give in to temptation. Mga kapatid, yung buhay noon ng Panginoon, alam niya yung darating na paghihirap niya. Pero anong ginawa niya? Nanalangin siya. And then, pinalakalakas niya
yung kanyang mga disciples. Bakit kayo nalulungkot? Tayo! Manalangin kayo! That was his encouragement. Hindi siya nagmukmak. Tabayan niyo naman ako. Mamamatay na ako. Maya-maya pa doon sa cross. Anong ginawa ng Panginoon? He came back to his loved ones and encouraged them na maglakwatsa, mag-abroad, magpunta kung saan-saan, kumain ng masarap. Hindi ganun ang encouragement ng Lord eh. Sabi niya, pray! Get up and pray! Huwag patulog-tulog, mga kapatid! Marami sa atin ang natutulog. Tuwing linggo nandito, pero yung pinagagawa ng Lord, hindi niya makita-kita. Tulog. Ang encouragement ng Lord, hindi sinabing, "Hay, gising, tatadyakan kita dyan." Hindi ganon, Kasi kung ako yun, alam niyo po, ang paghihirap kong dadama, tutulog-tulog lang kayo. Baka ganon ako eh. Kala ko ba, sama-sama tayo, mga disipulo ko, pati hindi niyo ako tulungan. Pero ang sabi niya, why are you sleeping? Get up and pray so that you will not give in to temptation. Mga kapatid, makakaiwas tayo sa temptasyon ng kaaway if we have a consistent prayer life, awake and alert, watching and praying. Huwag magtulog-tulog, mga kapatid. Hindi senyales ng gising yung pumupunta lang dito. Ang gising ay nagwa-watch at nagpe-pray. Amen. Paano tayo bibili ng oil? The oil of true relationship is purchased at the cost of spending time and energy in God's presence. Gamitin natin yung ating lakas, yung ating oras, everything in us. Let us use that in the presence of God and stay there. Stay there. Hallelujah. The foolish will allow pressing issues to divert their attention away from God's presence. Maraming issues talaga sa buhay, hindi mawawala yan. Maraming nangyayari. We cannot please all. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag dyan ang focus. Focus ka sa akin, anak. And stay in my presence. Paulit-ulit ang Lord sa atin ngayong umaga. Huwag tayong mahirati sa brief encounter. Mawawala lang agad yung oil. But if we do it with all of our hearts, excited tayo. Kanina yung prayer ni Pastora Nora kaninang umaga, na-excite ako lalo sa gagawin ng Lord ngayong umaga. It is about His presence. This Sunday worship service is not about our voices, our dancing. It is about His presence. It is about Him. Our worship is about Him and for Him. At naranasan natin ang presensya ng Diyos as we worship Him. Amen? So, alam niyo ba that investing, God
time in God's presence will develop perseverance. Ano ba sa Tagalog yung perseverance? Ano? Pagtsatsaga. Pagtsatsaga, alam nyo tayong mga tao, madaling manawa. Yung pagkatapos na ito, sigurado kung dami diyang magbababad sa presence ng Lord. Pero hanggang kailan? Huwag, kapatid. Alam nyo, experience ko sa buhay, the more I spend time with Him, lalo kong hinahanap-hanap. Lalo akong nagugutom na uuhaw sa presensya niya. Mga kapatid, those who persevere in love despite the heartache of unfulfilled expectations. Tayo maraming expectations, lalo na sa leaders. O maging sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga cell leaders. Marami tayong expectations. At pag hindi umayon sa expectation natin ng ginawa nila, grabing offense and hurt ang nakikreate sa atin. Pero sabi ng Lord, tayo mag-persevere in love. Persevere in love. Ang taong nagbababad sa presensya ng Diyos ay napupuno ng pagmamahal at pangunawa. Hallelujah! Let us be filled with the presence of God. And He will give us the authority to deliver those who are prisoners. Hayaan nating paggamit tayo sa Panginoon para ma-deliver yung mga nakakulong sa maraming worldly things. Marami po ang nakakulong kahit uma-attend ng Sunday worship service. Marami sa atin ang nakakulong. Meron po akong experience sa pag-ikot ko sa lahat ang tawag dito? Ng regions. Para dun sa LPC3, naikot na po nating lahat ng regions. At maganda po ang ginagawa ng Panginoon. Meron po akong isang naging experience. Tuwing ako ay iikot na ganyan, yung mata ko, ifo-focus ng Lord dun sa third seat from the back, dito sa aisle. Parati yun. Sabi ko, Lord, in my mind, habang ako'y nagtiteach, sabi ko, bakit ano kaya itong babaeng ito? Anong meron ito? Sige pa rin. Pagkatapos nung teachings, nung may ministration, pagkatapos, tinanong ko ang Lord, ano po bang ibig sabihin nung pinapakita mo lagi yung babaeng yun? Hindi ko siya kilala. Siyempre, hindi ko naman kilala lahat ng taga-Gia. And so, sabi ng Lord, lapitan mo. So, nilapitan ko. Umattend yan ng LPC 3 training. Sinong mga uma-attend ng LPC? Mga supposed to be intercessors, prayer warriors, and worshipers of God. Mga medyo mature na sa Panginoon. Lapit ako. Kumusta? Buti. Kumusta na buhay? Buti. Gusto mo bang mag-usap tayo? Bakit? Wala, kumustahan lang. Sige. Sabi ng Lord, dalhin mo siya sa isang room. Punta kami. Pwede ka bang anyayahan dun sa room? O ba? Punta siya. Intercessor yan, ha? So, sa madaling salita, habang kami nag-uusap, nag-pray, nalaman ko na siya pala ay in bondage ng spirit of masturbation. To the point na siya'y nanginginig. Gusto ko nang lumaya dito. Gusto ko nang lumaya. Talaga namang lahat tumutulo. To the point na gusto niyang gawin yun, na butit na hawakan ko mga kamay. And led her
to the prayer of deliverance. Matagal. Wala yatang parte ng katawan kong walang pawis. And it dawned, after that, so, sa madaling salita, na-deliver yung kapatid. But it dawned on me, mga kapatid, hindi lahat ng nakikita mong yan ay malaya. May kanya-kanya tayong pinaglalagyan ng kaaway na kulungan. At madalas, personal yan sa'yo. Hindi nakikita ng kahit na sino. And it takes discernment and hearing from God para ma-reveal yan ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi ko, let us be powerful deliverers ng Panginoon. We cannot do that if we ourselves ay nakakulong din sa kamay ng kaaway. Let us be fully, just like the wise virgin na nagbaon ng extra oil. Hindi mauubusan na presensya ng Diyos so that we can be deliverer as well, na gagamitin ng Diyos. Hindi naman natin kaya on our own. Paano tayo makakapagpalaya? It is the power and the presence of God. Sa panahong ito, marami pong nakakulong sa maraming bandages ng kaaway. Kala mo, ang jolly-jolly niyan. Meron palang itinatagong kulungan. Kapatid, let us be eventually powerful deliverer of God. And we shall need a reservoir in the Spirit if we are to survive the hour of trial that is to come upon the entire earth. Because we have kept the commandment of God to persevere. Napakahalaga ng perseverance. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong susuko. Laban, mga kapatid! Magpatuloy tayo, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. This is a great promise, mga kapatid. If we consistently have the presence of God, I will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world. Napakahalaga ng promise ng Lord na ito. Hindi natin kaya mag-survive on our own. We need the presence of God. Hallelujah! Hallelujah! So paano tayo bibili ng oil? Ng extra oil? Devote time for ourselves to be in His presence. Magpadarang tayo sa presensya ng Diyos. And stay there until our hearts are overflowing with love and zeal for our God. Ano pa? Make it the first priority of our day. Wag last priority. Make it the first priority of our day to keep that oil replenished. Maganda pa nga kung umaga at gabi. No? And never leave your calling. Yung calling, plano ng Diyos yan eh. Narinig mo yan, kapatid. Hindi yan isinuksok sa lalamunan mo. Sinabi mong ako ay tinawag. Katulad ko, I am called to be God's prophet and intercessor. Kaya hanggang ngayon tinatayuan ko yan. Napakahalaga ng pagtawag. Iba-iba yan. Kasi ang katawan ni Kristo, iba-iba ang parte. But the whole body of Christ should function the way it should. Complete. Para mangyari yung kagustuhan ng Diyos.
Kaya wag mong iwan yung pagtawag ng Diyos sa'yo. Wag mong pabayaang bakante yan, kapatid. Bumalik ka! Never leave your calling and walk through the journey that God has planned for you. The secret to always having oil is our devotion time with the Lord, which is the threshold for recharging and replenishing our requirements to go through the dark night before Christ's return. And so, this is our prayer always. Give us oil in our lamps. Keep us burning, Lord. Amen po? Amen. Sino po dito ang nagnanais na manatiling nagniningning at nagniningas ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Kung nais mo, tumayo ka and I will pray for you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Focus po tayo sa Panginoon ngayon. Mahal na mahal po tayo ng Lord. At nakakatuwa po, Panginoon, ang sinabi mo sa Revelations 3:10. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Panginoon, sa pagtingin mo po sa aming lahat, alam po naming nakikita mo ang bawat isa sa amin. Walang nalilingid sa iyo, O Diyos. Nakikita mo ang aming puso. Do you see that our lamps have oil burning in us? Nakikita mo po ba, Lord, yung pagniningas ng presensya mo sa aming buhay? Ama, nagsusuko kami ng buong puso sa iyo, O Diyos. At sinasabi sa oras na ito, give us oil in our lamps. Puspusin mo po kami. Come on, raise up your hands to our God. Papuspos tayo sa presensya ng Lord. Lord, puspusin mo kami ng presensya mo ngayon, O Panginoon. Keep us burning, O God. Keep us burning in loving you, in desiring you, in being hungry for you, Lord, in doing your will, in serving you, Panginoon. Bring down that oil upon all of us, O God, and never allow it na maubos, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na laging tumakbo for replenishment and even extra oil, O God, to always be with us, O Lord. On our own, di po namin kayang gawin yun eh. Pero tulungan mo kami by your power, by your spirit, by your love. As we wake up in the morning, remind us of your oil. In the name of Jesus, even before sleeping at night, replenish our oil in the name of Jesus. Panginoon, we offer you our hearts. Come on, give your hearts to God. Ano man ang nilalaman nito, kung hindi po galing sa iyo, we pray, take them away. Take them away, Lord. Palitan mo ito ng dapat nilalaman ng puso namin, Panginoon. And then we will be changed and transformed. Naniniwala po kami, Panginoon, doon. Lord, bring down your presence. Worship now our God. Worship now our God. Come on. Worship. Ang worship, hindi lang po pag-awit. It is an attitude of the heart. Come on, sinasamba kita, Panginoon. Sinasamba kita ng buong puso.
Ikaw ang aking Diyos. Ikaw lamang ang aking Diyos. Ikaw lamang ang dinidesire ko sa buhay, Panginoon. Rule over my desires. Rule over my plans. Rule over my thoughts. Rule over everything in me, O God. Oh, we worship you, our God. We honor you, our Lord. Naway nakikita mong sumasamba ang mga pusong ito, O Diyos. Oh, we bow before you, our God. Bow before the Lord. He is here. And I could see a lot of torch-like fires. Lord, it is all over this room. And you are saying, I'm filling your lamps with my oil. Receive it now. Receive it now. Keep my lamp burning, Lord. Give us oil in our lamps. Keep us burning, Lord. In the name of Jesus. By faith, Lord, we know it happened, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. He is here. Stay. Stay in His presence. Damahin mo, kapatid, ang pagmamahal niya. Sinasabi niya sa iyo, kailanman hindi kita tatalikuran, hindi kita pababayaan, at lahat ng kailangan mo ay ibibigay ko. He is here. We bow before you, God. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na kasama ka. Yes. Keep us burning. Keep our lamps burning. 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 Your presence to burn. To be lighted, oh God. Make my life lighted, Lord, by your presence. Allow us to shine because of your presence. Let us shine. Katulad nung nadarang si Moses sa presensya mo. Pagbalik niya sa mga Israelita, his face was brightly shining. Lord, hindi lang po face namin ang iyong nilalighten. Panginoon, ang buhay namin, you are putting oil in our lamps. Pinaliliwanag mo, O Diyos. Nagliliwanag ang presensya mo sa buhay namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. We love you, Lord. Come on, sabihin mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Lord, mahal na mahal kita. We love you, Lord God. We love you, our Father. We love you, dear Lord Jesus. We love you, dear Holy Spirit. We love you. Sige po, wag po kayong manghinawang sabihin, mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Lord. Panginoon, kung meron man po sa aming nakakulong, palayain mo kami, O Diyos. May your presence now that is in this place ay magpalaya sa aming lahat. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Naniniwala kami sa simpleng panalangin na yon, pinalaya mo kami. Amen, Lord.
Amen. Let us thank our God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kalayaan. Maraming salamat sa buhay.